Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong tatlong low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, apat po yan. Meron tayong shallow low pressure area dito na dati ring binabantayan ng Pag-asa. Pero sa Pag-asa, ito lamang po yung nakalista sa kanila. So, isa-isay na natin itong tatlong ito plus yung ating habagat o southwest monsoon. So, unang-una po dyan, ito pong dating bagyong Danas o yung Bising na dating nasa loob ng ating PAR. Umakyat po yan at muling bumaba. At habang nandito po yan sa eastern portion ng China, yan po ay tuluyan ng humina at nalusaw. Pero again, sa pagbaba po niyan, pumasok yan sa information domain at advisory domain ng Pag-asa. So, kinoconsider pa rin po yan as sama ng panahon na malapit sa ating PAR. So, ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa around 475 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Ito po ay hindi natin nakikitang pumasok sa loob ng ating PAR at hindi na rin po natin nakikitang maging isang ganap na bagyo pa. So, remnants na po yan o tira nung nalusaw na dating bagyong Danas o yung dating bagyong Bising. Ito po ay posibleng sumabit lamang dito sa sirkulasyon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito namang panibagong low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 790 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. So kagabi nila in-announce yung low pressure area na yan. As of this moment, mababa pa yung ating tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero hindi rin natin ito nakikitang mag-landfall. Ito po ay posibleng umakyat lamang dito sa may southern portion ng Japan habang unti-unti pong lumalakas. So, lalapit po yan. Susunod po yan dito sa low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, dito naman yung isang shallow low pressure area, yung dating binabantayan ng Pag-asa. So, hindi na nila consider yan as low pressure area. Pero, yan po ay invest pa rin o yung investigative area ng JTWC. Ang pinakabago sa tatlong ito pong nasa labas ng PAR na malayo rin po sa ating bansa na huling namataan ng Pag-asa sa layong around 2,070 kilometers east ng extreme northern Luzon. So, narito po yan sa labas ng PAR. Pero base dito, medium o katamtaman po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ito po ay hindi rin natin nakikita ang pumasok ng PAR. Possible po na yan po ay umakyat lamang muli dito sa southeastern portion ng Japan. So dito sa tatlong sama ng panahon na ito, hindi po natin nakikita ang lumapit pa sa ating landmass or sa ating kalupaan. Pero again, yung ating daloy ng hangin ay nagmumula sa mga high pressure area papuntang mga low pressure system. Since mababa po yung ating mga pressure dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So itong general area na to, mababa yung pressure. Dumadaloy po yung ating habagat or southwest monsoon papunta sa kanila. Kaya tumatawid po yan sa atin. So halos buong bansa po ay apektado ng habagat o southwest monsoon na dumadaloy nga papunta sa mga low pressure system na ito. So magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw. Dahil sa setup natin, dahil nga sa mga low pressure area dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Although walang tatama po dyan or walang didikit sa atin. Yung ating habagat po magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, particularly sa western section ito. So ito namang ensemble forecast track ng GFS, isa-isay na rin natin. Ito po yung para sa dating bagyong Danas or dating bagyong Bising. So ito yung kanyang possible track. So maaaring ang umakyat lamang yan. Well, meron din po yung chance ang sumabit pa na dito sa kanto ng ating PAR. Pero again, yan po ay less probable naman. So possible niyang pumakyat dito. Sumama doon sa low pressure area sa loob, which is yung 92W invest. So ito naman po yung ating binabantayang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita dito na yan po ay aakyat at may chance pong lumakas if ever nandito na sa may katimugang bahagi ng Japan. Yan po si 92W invest, yung low pressure area sa loob ng PAR. Ito naman, si 91W invest, yung low pressure area na mababaw na hindi natin na-declare ng Pag-asa sa low pressure area. Kino-consider yan nung nakaraan, pero yan,
since medyo mataas na po yung pressure niyan, hindi na po yan considered as a low pressure area ng Pag-asa. At base rin dito, yan, nakikita natin na yan po ay posibleng malusaw lamang or sumama sa sirkulasyon nitong panibagong low pressure area sa labas. So ito naman po yung mas malayo, yung lagpas 2,000 kilometro ang layo sa ating bansa. So pataas lamang po yan, possible po lumakas, pero banda dito sa southeastern portion ng China. Again, sa mga low pressure area na ito, wala po tayong nakikita ang paglandfall yan or pagtama sa lupa or any direct effect mula sa mga sama ng panahon na ito. Ito again yung ating satellite image. Kung papansinin nyo, ito yung mga yan. Ito po, isa-isay na rin natin. Ito yung dating danas. Ito po yung low pressure area sa loob. Ito yung shallow low pressure area. At ito naman yung panibagong low pressure area sa labas. Right now, manipis pa naman yung ating kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. So nagpapakita pa rin yung ating araw. Pero again, mataas po yung ating tsansa ng pag-ulan, particularly sa western section nito. Dito sa Mindanao sa ngayon, meron tayong mga flare-ups ng thunderstorms sa rehiyon ng Caraga at ilang bahagi ng Eastern Visayas, yung area po ng Bohol at Leyte. Yan, southern portion ng Eastern Visayas. Meron din pong kaulapan dito sa may area ng Samar. So, Northern Mindanao hanggang, Caraga, ilang bahagi ng Davao Region at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Kasama na rin po itong areas ng Samar at Leyte, yung ibabang bahagi po niyan. Mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan sa Zamboanga Peninsula. Ito po yung mga areas na apektado ng habagat, maging dito sa Western Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Relatively, medyo manipis pa naman yung ulap natin dito sa Luzon, pero again, mataas po ang ating inaasahang tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Yung nagpaulan po dito sa Metro Manila is dulot po ng mga severe thunderstorms. So natapat sa atin yung malawakang thunderstorms. Nagpaulan din po yun sa mga areas ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at Bataan. Ngayong araw na ito, ngayong umaga medyo manipis pa. Pero again, tumutubo po yan, particularly dito sa western section ng ating bansa. Ang concentration ng ating mga afternoon showers at thunderstorms. Scattered o kalat-kalat po yan. So, ganoon din po ang ating inaasahang panahon sa Occidental Mindoro. Again, dito sa Central Visayas, Central Luzon, which is yung particular tayo sa western section ito. Ang areas ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales at Bataan. Ilocos Region, yan, mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan dyan. Dahil sa ating habagat or southwest monsoon. Ganun din po sa mga kabundukan ng Cordillera. And maging dito sa area po ng Batanes, huwag natin kakalimutan. Ito, sumasabit po yan sa inflow ng ating habagat or southwest monsoon. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, sa mga areas po na nandito sa east o silangang bahagi ng ating bansa, magpapakita naman po yung araw dyan. Pero again, minsan nagkakaroon pa rin tayo ng mga isolated o yung mga pag-ulan na dumadaan lamang. Ang ating habagat or southwest monsoon ay magpapatuloy pa po sa mga susunod na araw. Hindi pa po natin yan nakikitaan ng paghina in the next few days. Bagyang atras yan sa Sunday, pero meron pa rin po tayong mga tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa. So, for tomorrow, mostly western section po ng ating bansa, yung matataas na tsansa ng pag-ulan, which is ito pong mga areas ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, ito Mimaropa, Zambales at Bataan, and Ilocos Region. Metro Manila, scattered range tayo. Well, yung uso po, yung afternoon showers at thunderstorms for tomorrow hanggang sa weekend. Ayan. Ito yung ating mga pag-ulan sa weekend. And maliban dyan, meron tayong mga flare-ups din ng mga thunderstorms possible sa mga areas dito sa east o silangang bahagi ng ating bansa. Effect pa rin po yan ng ating habagat. Malawak po ang epekto ng habagat, although hindi kasing lalakas ng mga nakaraang habagat. Buong bansa po ay naapektuhan ng habagat sa ngayon. Dahil nga, 3 pong low pressure system. Well, 4 kung isasama nyo yung medyo mababaw. Ito ay sa darating na linggo, kung mapapansin nyo, umatras ng konti yung effect ng ating habagat or southwest monsoon. Pero again, nakaka-apekto pa rin po yan sa atin. So again, recap tayo. Ayan. Ang ating habagat is magpapatuloy pa in the next few days dahil nga sa mga low pressure area
dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So yan po ang current setup ng mga weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa. Again, mag-ingat po tayo ha. If ever nakakaranas tayo ng mga severe thunderstorms o yung mga malawakang pagulan na nagtatagal ng lagpas 3 oras. Yan. Magpapabaha po yan, kagaya po ng nangyari kahapon, ng tanghali hanggang hapon, at nung nakaraang gabi dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito. Nangyayari din po yan sa ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga areas na mountainous. So sa mga mabundok na lugar, mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dyan, lalong-lalo na kapag tumatama yung hangin habagat. Ito po yung setup natin again ha. Itong areas na to ay mababa yung ating pressure. So dumadaloy dyan yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya malawak po ang epekto niyan. Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan. Again, mag-ingat po tayo. Muli, ito po ang inyong weather dito, Alvin, para sa Philippine Weather Trivia.